Sa simula ng pelikula, dinala tayo sa eksena sa loob ng kusina ng isang 5-star restaurant. Ang lugar ay puno ng pagdalaw, kung saan nagmamadali ang mga staff sa bawat direksyon, merong mga naglalakasang apoy mula sa mga kalan, nagbabanggaan ang mga kawali, at ang bawat dish ay kailangang iwan sa counter sa perpektong kondisyon. Sa gitna mismo ng kaguluhang ito, makikita si Ana, ang may-ari at ang head chef. Itinuturing niya ang kanyang trabaho ng may ganap na kaseryosohan, at ang kanyang obsessive na disiplina ay ginawa siyang isa sa 5 top chef sa buong bansa. Ito ang bagay na palaging pinagmamayabang ng kanyang asawa na si Ray, habang ipinagmamalaki niya ang mga artikulo sa pahayagan na ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, si Ana ay walang oras upang tamasahin ang alinman sa mga yon. Habang si Ray ay nagbibigay ng emosyonal na speech sa mga inimbitahang bisita, si Ana naman ay nanatiling nakalok sa kusina. Walang halaga sa kanya ang katanyagan dahil sa kanyang mga mata, ang pagkain ay dapat na mag-shine, hindi ang chef. Habang si Ray ay nasa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, dumiretso si Ana pabalik sa kusina. Pagdating niya, nakita niya ang isang naapula ng maliit na apoy. Kinumpirma nito ang matagal na niyang kinatatakutan. 60 segundo lang nawala siya at halos gumuho na ang lahat. Yes, phone for you. Let's get back to work. Hello. Samantala, si Ray ay naiwang nakatayo sa gitna ng kanyang hindi pa rin tapos na speech, at nakaramdam ng matinding kahihiyan. Sinubukan niyang ayusin ang mga bagay para sa mga panauhin, umaasang hindi mauuwi sa kapahamakan ang gabi. Gayunpaman, ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Lumapit ang head waiter na may dala-dalang balita at sinabi na isang grupo ng mga lalaki ang humihingi ng mesa. Puno ang restaurant, ngunit pilit nilang gustong makausap ang person in charge. Pumunta si Ray sa entrance at agad na nakilala kung sino ang dumating. Si Mick, isang dating kakilala, o ang mas tumpak ay isang lumang problema. Naging tense ang kanilang reunion mula sa umpisa, nang sabihin ni Mick na pumunta siya pagkatapos marinig kung gaano na ngayon ka-successful si Ray, at dinala pa ang isang lalaking nagngangalang Matt upang tingnan ang restaurant. Gayunpaman, hindi sila pumunta doon para kumain. Nandoon sila dahil malaki ang utang ni Ray kay Mick at inaasahan nila ang kabayaran sa gabing yun. Sinubukan ni Ray na pakalmahin ang sitwasyon, ipinaliwanag na ang gabing ito ay mahalaga para sa kanyang asawa, at nangakong makikipagkita sa kanila sa susunod na araw upang ayusin ang lahat. Nagpanggap si Mick na isinasaalang-alang ito at sumang-ayon, ngunit nag-iwan siya ng isang tahimik na pagbabanta. Ipinaalala niya kay Ray na maganda ang restaurant at masaklap kung susunugin niya lang ito, isang bagay na mag-e-enjoy siyang gawin kung hindi tutuparin ni Ray ang kanyang mga salita. Pagkaalis ni Mick, sa wakas ay bumalik na sa normal na rhythm ang grand opening. Tinapos ng mga bisita ang kanilang mga pagkain, umalis na merong masasayang mukha, at pakiramdam ni Ana ay matatapos ang gabi ayon sa inaasahan niya. And, yeah, thank you guys. Kalaunan, makikita si Ray na binibilang ang mga kinita para sa gabi kasama ang kanilang mga staff, at in-enjoy ang sandali ng tagumpay. Hinintay niya si Ana para sabay na silang umuwi, ngunit sinabihan siya nito na mauna nang umuwi dahil susubukan niyang gumawa ng bagong recipe. Bago niya ipagpatuloy ang kanyang eksperimento, hiniling niya sa kanyang assistant na si Becky, na ihatid si Ray sa sasakyan. Pumasok sina Ray at Becky sa parking area nang walang inaasahang gulo, ngunit naroon na ang naghihintay na si Mick. Para sa kanya, dumating na ang susunod na araw dahil lampas na ng 12:00 sa orasan, at agad niyang hiningi ang kanyang bayad. Sinubukang ipaliwanag ni Ray na ang ibig niyang sabihin ay sa susunod na araw sa mga normal na oras, hindi lamang pagkatapos ng hating gabi. Sa kabila nito, hindi interesado si Mick sa mga maliliit na detalye at sinabing kailangan na niyang mabayaran kaagad ang utang. Tumaas pa ang tensyon ng si Becky, na narealize kung gaano kadelikado ang sitwasyon, ay sinubukang umalis ng tahimik. Gayunpaman, nauwi sa trahedya ang kanyang pagtatangka nang bumunot ng baril si Matt at pinaputokan siya on the spot. Isa itong malupit na babala na kapag tumangging magbayad si Ray, parehong kapalaran ang naghihintay sa kanyang pamilya at sa bawat empleyado sa restaurant. Sa puntong ito, nawalan na ng pasensya si Mick. Kaya naman, mas pinili niya ang pinakasimpleng solusyon kung saan inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sunugin ang restaurant. Ang isa sa kanila, na medyo sabik, ay nagdala ng container ng gasolina sa loob at sinimulang ibuhos ito kung saan-saan. Napansin niyang nakabukas pa rin ang isa sa mga kalan, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa sandaling yun, biglang namatay ang mga ilaw. Bago pa siya makapag-react, lumabas si Ana sa dilim at pinabagsak siya gamit ang kawali.
Dito na lumabas ang katotohanan. Si Anna ay dating isang KGB agent, ang Real World Security Agency mula sa Soviet era sa Russia. Ang kanyang husay sa pagluluto ay kahanga-hanga, ngunit wala itong sinabi kumpara sa kanyang combat skills. Ilang taon na ang nakalilipas, tinalikuran niya ang mundong yun para habulin ang kanyang tunay na hilig, ang pagluluto. Matapos idispatcha si Matt at ang iba pa, itinago niya ang kanilang mga katawan sa freezer. Pagkatapos ay kinuha ni Anna ang isang telepono at tinawagan si Ray. Sa halip na marinig ang asawa, boses ni Mick ang narinig niya, na sinabi na kasama niya si Ray. Let me talk to her. Nagulat si Mick nang sabihin sa kanya ni Anna na kailangan niyang humanap ng mga bagong mga tauhan dahil pinatay niya ang kanyang pinakabagong mga recruit. Habang distracted si Mick sa tawag, nagawang makatakas ni Ray at tumakbo pabalik sa restaurant. Sa sandaling maabot niya si Anna, sa wakas ay inamin na niya ang lahat ng kanyang itinatago. Ilang taon na ang nakalilipas, magkasosyo sila ni Mick sa negosyo, ngunit hindi alam ni Ray kung kailan titigil. Nalulung siya sa sugal at na-bankrupt, at kinailangan ni Mick na ibenta ang halos lahat ng kanyang pag-aari upang mabayaran ang mga pagkalugi. How much, Ray? 1.3 if you're round. Million? Ngunit sa halip na magpakita ng pasasalamat, ginawa ni Ray kung saan siya magaling at tinakbuhan si Mick. Ngayon, dumating si Mick upang maningil, at handa siyang kunin ang bayad sa pera o sa dugo. Nang marinig ito, nagtungo si Anna sa walk-in freezer, na para bang kukuha siya ng ilang mga ingredients. Ngunit sa halip na pampalasa, naglabas siya ng machine gun. Kasabay nito, inamin na rin ni Anna kay Ray ang kanyang nakaraan bilang isang KGB agent. I used to work for the KGB. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang banta ng pagsunog at ang mga kriminal sa labas, mas pinili ni Ray ang pinakamasamang sandali para magreklamo tungkol sa pagsisikreto nito sa kanya. Gayunpaman, pinatigil siya ni Anna, at pinilit siyang ipaliwanag ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol kay Mick at sa kanyang organisasyon. Dom is not somebody you want to fuck with. I'm not somebody you wanna fuck with. Samantala sa labas ng restaurant, na-realize ni Mick na nawawala na sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Dahil dito, tinawagan niya ang kanyang amo, isang lalaking nagngangalang Dom. Sa kanilang usapan, galit na galit si Dom nang malaman na nabigo si Mick sa pagkolekta ng utang, at nawala din ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Dom sa parking lot kasama ang isang grupo ng mga armadong enforcer. Nakipag-ugnayan siya kay Ray at binigyan siya ng huling babala. Kailangan niyang lumabas at makipag-areglo, o mamatay kung saan siya nakatayo ngayon. Sa takot, lumabas si Ray at sinubukang makipag-negotiate para makaalis sa gulo. Gayunpaman, si Dom ay hindi interesado sa kahit na anong excuse. Mula sa kanyang pananaw, dalawa lang ang pagpipilian ni Ray, magbayad o mamatay. Sa mga oras na yun, pinalibutan ng mga tauhan ni Dom ang restaurant at naghanda na sa paglusob sa gusali, walang kamalay-malay na nasa loob si Anna at naghihintay dala ang kanyang sandata. Napansin ni Dom ang kumpletong katahimikan na nagmumula sa loob, at ang katahimikang yun ay nagsasabi sa kanya ng lahat. Nabigo ang kanyang mga tauhan at buhay pa si Anna. Gayunpaman, alam ni Anna na hindi niya kayang labanan silang lahat ng mag-isa. Kaya naman, gumawa siya ng isang tawag. I need your help. Ang tinawagan niya ay si Mimi, isang dating kasamahan sa KGB na ilang taon na niyang hindi nakakausap. There are some men trying to burn down my restaurant. Sa kabila nito, On opening night. tumugon si Mimi na may hindi inaasahang excitement. Well, what choice do I have? Siya at ang kanyang asawa na si Thomas, na dati ring KGB agent, ay sumang-ayon na tumulong kaagad. Isinasaalang-alang pa nilang dalhin ang kanilang kambal na anak na babae, para makasali ang mga bata sa kanilang unang family mission bilang maagang pagsasanay. Samantala, sinubukan ni Mick at ng kanyang mga natitirang tauhan na mag-isip ng bagong plano. Ang pinakamaganda nilang ideya ay isang simpleng Molotov cocktail, na direkta at malaki ang magiging pinsala. Gayunpaman, naging palpak ang kanilang execution. Nagkamali ang isa sa mga tauhan ni Mick, at nauwi ito sa pagsunog sa kanyang sarili, isang malungkot na tanawin na nagpapaalala kay Mick na hindi ordinaryong babae si Anna. Nang walang oras upang magdalamhati sa kanyang walang kwentang tauhan, inutusan ni Mick ang iba na pumasok na sa loob. Si Gary, ang pinakabagong miyembro, ay mukhang takot na takot ngunit wala siyang ibang choice kundi sundin ang mga utos. Pagpasok niya sa loob, lumabas si Anna mula sa dilim, pinabagsak ang isa sa mga tauhan ni Mick.
Pagkatapos ay lumingon kay Gary. Sa takot, mas pinili ni Gary ang pinakalohikal na opsyon na mayroon siya, at ito ay ang paghingi ng awa. Habang nagpapanik, ibinunyag niya ang isang mahalagang sikreto at sinabi na ibinigay na ni Ray kay Dom ang mga papeles ng pagmamayari ng restaurant. Ang plano ay sunugin ang restaurant, kolektahin ang insurance money, at isettle ang utang. Ang pagtataksil ni Ray ay tumama kay Ana na parang isang bato, ngunit wala siyang oras upang magpadala sa kanyang damdamin. Kasabay nito, na-realize din niya kung bakit hindi dumarating ang mga pulis. Inilagay ni Dom ang kanyang mga tauhan sa paligid ng lugar, nagbabalat kayo bilang mga construction worker. We're digging up the gas man at the restaurant. Ang kanilang trabaho ay upang harangan ang daan at ilihis ang sinumang sumusubok na lumapit. Gumana ng maayos ang strategy, ngunit natigil ito nang dumating si Mimi. Nang pinahinto si Mimi ng mga nagbabalat kayong gwardya, kaagad na sumipa ang kanyang dating instinct. Alam niyang walang kinalaman ang mga taong ito sa construction, at nang hindi nakatingin ang isa sa kanila, kaagad siyang pinatay ni Mimi. Samantala, umakyat si Thomas sa katabing gusali ng may labis na excitement, karamihan ay dahil gusto niyang subukan ang kanyang bagong rifle. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya si Gary na buhay na naglalakad palabas ng restaurant, bagay na hindi inaasahan ng sino man sa kanila. Upang kumpirmahin kung talagang hinayaan siyang mabuhay ni Ana, ipinadala ni Mimi ang kanyang kambal na anak na babae upang bigyan ng matinding takot si Gary. Where are you going? Nang marattle si Gary, pumasok na si Mimi at kinwestiyon siya. Sa kanyang pagiging duwag, ibinunyag niya ang lahat tungkol sa nangyayari. Dagdag pa rito, ibinunyag din niya ang eksaktong lokasyon kung saan nagtatago si Dom. Tell me what you're doing! I don't know. Kasabay nito, tinipon ni Dom ang kanyang mga tauhan at nagpa siya na bigyan si Ray ng isang huling pagkakataon upang maiwasan ang pagdanak ng dugo. Kung makukumbinsi ni Ray si Ana na sumuko at hayaang masunog ang restaurant, ang lahat ay maaaring lumayo ng hindi nasasaktan, makokolekta ang insurance money, at makakapagsimula muli sila ng bagong restaurant nang hindi na ginagambala ni Dom. Patuloy niyang pinipilit si Ana, humihingi ng paumanhin, at sa wakas ay inamin na rin ang madilim niyang nakaraan, kahit na ito ay hindi gaanong kasukdulan gaya ng sa kanya. Hindi kailanman nais ni Ray na may masaktan, ngunit ang mga bagay ay masyado ng malala. Para sa kapakanan ni Ana, handa siyang mamatay sa pagprotekta sa restaurant na napakahalaga sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggihan niya ang alok ni Dom at piniling lumaban sa tabi ng kanyang asawa. I had no idea. I've got a couple of ideas. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang elite team ni Dom sa pangunguna ng isang babaeng nagngangalang Rona. Hindi sila mga ordinaryong thug, sila ay mga trained professionals na armado at in full gear. Pagkatapos matanggap ang bayad, pumasok na sila sa restaurant at agad na naramdaman na merong mali. Patay ang kuryente, natatakpan ng tubig ang sahig, at bago pa nila maproseso ang alinman sa mga ito, isa sa kanila ang napatay ng surge ng kuryente. Ang tubig at kuryente ay isang nakakatakot na kombinasyon, at ginamit ni Ana ang kaguluhan sa kanyang pabor. Lumabas si Ana sa kanyang cover, nagpaputok, at umabot ang labanan sa bar area kung saan walang tigil na lumilipad ang mga bala. Sinubukang tumulong ni Ray sa pamamagitan ng pagbibigay ng cover, ngunit isang bala ang tumama sa kanyang paa at bumagsak siya. Siya at si Ana ay nagkatinginan, ngayong malapit nang maubos ang kanilang mga bala at wala ng ibang matatakasan. Si Ana ay maaaring umalis at mabuhay, ngunit ang pag-abandona kay Ray ay wala sa kanyang kalikasan. Nang tila katapusan na nila, isang bagyo ng mga bala ang bumasag sa mga bintana ng restaurant at isa-isang pinabagsak ang mga mersenaryo. Pagkatapos nito, si Mimi at ang kanyang kambal na babae ay pumasok sa restaurant at tinapos ang mga natitirang kalaban ng walang kahirap-hirap. Thanks, Han! Nakaligtas sina Ana at Ray sa pag-atake, ngunit ang hangin sa pagitan nila ay hindi kasing init gaya ng inaasahan. Nagpasalamat si Ana kay Mimi, ngunit bakas sa mukha ni Mimi na meron silang unfinished business sa nakaraan. Ilang taon na ang nakalilipas, sa panahon ng isang misyon, bigla na lang nawala si Ana nang walang paalam at iniwan siya. I've been looking for you. I'm sorry. I think you owe me a bit of an explanation. Lumalabas na hindi pa lubusang napapatawad ni Mimi ang sandaling yun, Wrong. at bago pa man makatayo ng tuwid si Ray, Well, now I kill you, sweetie. inatake ni Mimi si Ana at nagkaroon ng laban sa pagitan ng dalawa sa pinakamahuhusay na KGB agent na naproduce ng ahensya. Gumalaw sila ng may hindi kapani-paniwalang bilis at katumpakan.
Naging malupit ang kanilang labanan, perpektong magka-match, at hindi nagpipigil sa kanilang mga pag-atake. Sa huli, nagawang madaig ni Mimi si Anna at itinutok ang isang baril sa kanyang ulo. Kaya niyang tapusin ang lahat doon, ngunit sa halip, mas pinili niya ang isang nakakatuwang bagay kung saan nagdemand siya ng free dinner bawat linggo sa buong buhay niya. I don't believe we've been properly introduced. Well, he looks geriatric. I hope so. Thanks, son. I'm Mimi. Yeah, I'm an old man. He's tougher than he looks. Maybe he's not all that. But you put that gun down, friendo. Si Anna, na nasasaktan pa rin, ay tinanggap na ang kondisyon ng hindi na lumalaban. At dahil dito, humupa na ang tensyon at bumalik na sa pagiging magkaibigan ang dalawang babae. Pagkaraan ng ilang minuto, ang isa sa mga sugatang mersenaryo ni Dom ay paika-ikang naglakad palabas sa restaurant at tinahak ang daan patungo kay Dom. Nang mag-collapse, para siyang si Rona na handa na para magbigay ng report. Nalinlang naman dito si Dom, hanggang sa itaas ng figura ang kanyang ulo at ibinunyag na siya talaga si Ray in the skies. Kasabay nito, gumawa si Mick ng isang huling pagtatangka at tumakbo para sa kanyang buhay. Gayunpaman, naghihintay na pala sa kanya si Anna sa kabilang dulo. Hindi siya ang uri ng tao na nag-iiwan ng problema na hindi nareresolba, na tuluyang tumapos sa kaguluhan. Nang matapos ang lahat, bumalik sina Anna at Ray sa natitira sa kanilang restaurant. Ang lugar ay puno ng mga butas ng bala at sirang mga debris, ngunit ito ay sa kanila pa rin. Magkasama silang nagtaas ng baso at nagdiwang na nakasurvive sa kanilang unang gabi ng negosyo, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.